Oktubre 6, 1953, unang sumahimpapawid dito sa DZRH. Naggamit na ng di mabilang na gawad karangalan at ng Oktubre taong 2002, ipinagkaloob naman ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang Lifetime Achievement Award kay Tia Deli. Ang kasaysayan sa mga liham kay Tia Deli. Itong inyong Tia Deli. Oras sa Father Saldi Fababaer, alas 4:13. Uy, nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! Magandang hapon, Pilipinas. Ako po si Delio Macalma. At sa ngalan naman po ni Ms. Thea Petso Corpus, ako si Alia Ikatlo. Ginagawa mo rito, ba't yung dyan ka? Naligaw lakay. At narito ang headlines ng ating mabalita ngayong araw ng Biyernes. Thank God it's Friday, TGIF. At sa ating mga headlines ngayong 24 ng buwan ng Mayo, Bagyong Aghon abay lumakas. Signal number 1 nakataas na sa 19 na lugar sa Visayas at Bicol Region. Bad news! Presyo ng petrolyo may pagtaas sa susunod na linggo ayon po yan sa DOE. Pangulong Bongbong Marcos Jr. Bibiyahe na naman, Mr. President. Pupunta ng Brunei, Darussalam at Singapore sa susunod na linggo ayon sa Department of Foreign Affairs. Monster ship ng China Coast Guard pumasok sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Hala? Akala ko nandun na sila sa paligid ng Taiwan. Ayan, papalapit na sa atin. Pumasok na sa EEZ. Babala ng China na arestuhin ng mga trespassers, isang provocation ayon kay Defense Secretary Gibo Chodoro. Libo-libong bomb shelter sa Taiwan inihanda kapag naglunsad ng invasion ng China ayon kay MECO Chief Belio. Galing ng Taiwan, ano ha? Ayan, handang-handa. Yung bomb shelter nila, 9 floors ang basement, ha? Pagbabawal naman sa mobile app na TikTok sa Pilipinas, isinusulong ngayon sa Kongreso. MNLF founder Norm Suwari hinatulang guilty sa 2 counts ng graft. May kulong ba? Ilang years? Samantala mga truckers, may asahang toll rebate simula June 1, 2024 ayon sa Toll Regulatory Board. Higit 70,000 examinees pumasa sa Professional Teachers Examination. Wow! Congratulations! Congratulations sa mga bagong teachers. At sa kalagayan ng bagyong Aghon. Ayon sa Pag-asa, bagyang lumakas ang bagyo habang kumikilos pa kanluran. At sa latest bulletin ng Pag-asa, namataan ang sentro ng bagyo sa layong 135 kilometers at kumikilos sa bilis na 25 kilometers per hour sa hilagang silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Taglay ang lakas ng hangin, abot sa 55 km bawat oras malapit sa gitna. At may gustiness o pagbugso na aabot naman sa 70 kph. Wow! Ilang mga lugar ang nasa ilalim na ng tropical cyclone wind signal number 1.
At ang mga nasa signal number 1 ay kinabibilangan ng probinsya ng Sorsogon. Naku, kina Senate President Chis Escudero, Albay, Catanduanes, Camarines Sur, Camarines Norte, Masbate, kabilang Anticao Island, Burias Island sa Bicol Region. Sa Visayas naman ay nakataas ang signal number 1 sa Eastern Samar. Sa probinsya mo, Governor Ben Bardone, Northern Samar, Leyte, Southern Leyte, Biliran at Camotes Island. Signal number 1 nakatasama sa ilang bahagi ng Mindanao sa Dinagat Islands, Surigao del Norte, kabilang na ang Siargao at bukas sa Grande Island. Kasama rin ang Surigao del Sur, Agusan del Sur at Agusan del Norte. Ang mga nabanggit na mga lugar ay daranas ng mga pag-ulan, dulot nga ng bagyong Aghon. Lakay sa kaugnay na balita, sinuspende ng Philippine Coast Guard ang biyahe ng mga sasakyang pandagat sa ilang lugar sa Mindanao, bunsod ng bagyong Aghon. Sa abiso ng Coast Guard Station Dinagat Islands, bawal maglayag ang mga sasakyang pandagat na may bigat na 300 gross tonnage pababa. Bawal din ang paglalayag ng lahat ng uri ng sasakyang pandagat sa mga rutang sakop ng Bukas Grande Islands. Sa abiso naman ng station ng PCG sa Surigao del Sur, hindi papayagang pumalaot ang mga bangka na 15 gross tonnage pababa. Pahihintulutan lamang ng PCG ang paglalayag kung plano ng sasakyang pandagat na mag-take shelter sa ibang lugar, pero dapat ay wala itong sakay na pasahero at kargamento. At dulot pa rin ng bagyong Aghon. Kanselado ang ilang flights ngayong araw ng Biyernes sa ilang lugar. Batay sa anunsyo ng Ninoy Aquino International Airport Authority, kanselado ang mga sumusunod na flights ngayong araw. Sebgo. Ito ba Cebu Pacific ba ito? Sebgo. Ang flight DG6841 at 6842 na biyaheng Manila, Siargao, Manila. At pati ang ilang biyahe ng Philippine Airlines, ang PAL Express na biyaheng Manila, Siargao, Manila. Manila, Siargao, Manila ay kanselado. Sa latest update mula sa Pag-asa, nakatas kasi ang signal number 1 sa mga 12 probinsya sa bansa mula Luzon, Visayas at Mindanao, at kasama na nga ang probinsya ng Siargao. Lakay, hindi pa rin sasapat ang ulang dala ng bagyong Aghon para mapataas ang level ng tubig sa Angat Dam na pangunahing nagsusupply ng tubig sa Metro Manila. Paliwanag ng Pag-asa Hydromat Division, batay sa track forecast ng bagyo, ay inaasahang sa silangang bahagi ng bansa tatama ang malalakas na pag-ulan at hindi sa direksyon ng Angat Dam sa Central Luzon. Dagdag pa rito ang dahilang masyadong malaki na ang kakulangan sa tubig sa Angat Dam ngayon, kaya hindi na ito madaling mapupunan. Sa huling update ng Pag-asa kaninang umaga ay nabawasan pa ng 0.41 meters ang tubig sa dam, kaya bumaba pa ito sa 179.27 meters. Mas mababa pa rin sa 180 meters na minimum operating level ng dam. Pwede bang itabo yung bagyo? Ayan, pumunta dito sa may bahagi ng Angat Dam. At bad news mga kuya sa ating mga drivers, mga motorista, ha? May mga drum ba kayo, ha? Abay o kaya ay full tank na nyo. Dahil nakamba po ang pagtaas ng petroleum products sa susunod na linggo sa Martes. Ayon sa abiso ng Department of Energy, batay sa 4 na araw na trading, inaasang tataas ng 45 hanggang 65 centavos ang presyo ng gasolina kada litro. At inaasahan namang tataas ng mula 35 hanggang 55 centavos ang kada litro ng diesel. Samantala, ang kerosene ay posibleng tumaas naman ng 60 centavos per liter.
Ang taas presyo ay bunsod umano ng OPEC production cut. Mahinang palitan ng piso kontra dolyar at ang malaking demand ng petrolyo sa China. Aabot sa 250,000 customers ng Maynilad ang naapektuhan sa pagsailalim ng Luzon Grid sa Red Alert kahapon. Ayon sa kumpanya, ang mga lugar na wala ng kuryente ay mula sa ilang bahagi ng Metro Manila, Rizal, Bulacan at Cavite. Naranasan ang aberya hanggang alas 11 ng gabi. Sabi ni Joe Saldariaga, tagapagsalita ng Meralco, obligadong magpatupad ng rotational power interruption o manual load dropping sa pagkakataon na manipis ang reserba ng kuryente. Samantala, inanunsyo ng National Grid Corporation of the Philippines na muling isinailalim sa yellow alert ang Luzon at Visayas Grid ngayong Biyernes. Dahil sa naturang sitwasyon, asahan ang power interruption sa pagitan ng 1:00 ng hapon hanggang alas 4 ng hapon, gayon din mamaya alas 6 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi sa Luzon. Sa Visayas Region, ang yellow alert ay inaasahang mararanasan umpisa sa alas 12 ng tanghali hanggang alas 10 ng gabi. Samantala, may toll rebate ang mga trucker na nagatid ng agricultural products epektibo sa June 1, 2024. Ayon sa Toll Regulatory Board, TRB, ito ay sa ilalim ng Agri-Trucks Toll Rebate Program na layuning maibsan ang inflationary impact ng toll sa mga agricultural products. Sinabi ni TRB Director Alvin Carullo, ang rebate program ay tatakbo ng 3 buwan at isa sa ilalim sa review para sa posibleng extension depende sa inflationary situation. 2 piso hanggang 30 pesos. Wow. Ang average rebate na gumagamit ng San Miguel Corporation Tollways Operated Toll Roads, habang 16 pesos hanggang 156 pesos naman ang posibleng rebate sa mga expressways na ino-operate ng MPTC o ang grupo ng mga kumpanya ni Manny Pangilinan. Para mag-qualify sa rebate program, ang truckers ay dapat na duly accredited sa Department of Agriculture at may valid auto-sweep at easy-trip RFID accounts. Sa kaugnay na balita, umaasa ang Department of Agriculture na malaki ang maitutulong sa mga consumer ng mas mataas na toll rebates sa agri-truckers simula June 1. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel, dapat makatulong ang programang ito upang makabawas sa mataas na presyo ng mga pangunahing bilihin. Inanunsyo kahapon ng Toll Regulatory Board, Department of Finance, Department of Transportation at ng DA ang Agri-Trucks Toll Rebate Program. Ang nasabing rebate ay magiging katumbas ng toll hikes na ipinatupad noong June 2023. Pinasalamatan naman ni Laurel si Pangulong Bongbong Marcos at ang DOTR sa pagbibigay ng rebate sa mga trucker. Babalikan natin ang pang detalya ng ating mga balita. Dating MNLF Chairman Nur Miswari hinatulang guilty sa 2 counts ng graft and corruption. Samantala, Pangulong Bongbong Marcos Jr. nakatakdang bumiyay sa Brunei, Darussalam at Singapore sa susunod na linggo. Samantala, tinatawag na monster ship ng China Coast Guard. Pangalan pala, nakatakot na, ha? Monster talaga lakay, no? Pumasok na sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Alupit, ano, ha? Samantala, dating PDA agent na si Jonathan Morales na i-detain sa Senado, pinalaya na pala kagabi. Ang detalye na mabalitang yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang
Break Time. RH Break Time. Oras, Mr. Cesar Lee, Mr. Michael is my guy. Dr. Beng Lee, alas 4:27. RH Break Time. Balikan natin ang detalye natin mga balita. Standby, Let Narciso Milky Rigunan, Raymond at Paas at Romy Gonzales. Tinatulang guilty ng 2 counts ng graft. Pero inabsuelto ng Sandigan Bayan sa kasong malversation si MNLF founder Nur Miswari. Ang kaso ni Miswari ay nag-ugat sa manumalyang pagbili ng education materials nang siya ay magsilbi bilang gobernador ng dating Autonomous Region in Muslim Mindanao o ARM. Batay sa desisyon ng 3rd Division ng Sandigan Bayan, dahil bigong magpresenta ng bagong argumento ang nasabing founding chairman ng MNLF sa kanyang motion for reconsideration, tinatulan na makulong si Miswari ng 16 years imprisonment at siya ay pinagbabayad din ng 31 million pesos. Bukod pa ito sa 46 million pesos nababayaran sa CPR Publishing noong July na o pagbabayad ng 46 million at sabi ng ombudsman, pineke pa ni Miswari ang mga kapwa akusado sa DepEd ang disbursement vouchers, purchase orders, canvas reports, delivery receipts, ghost delivery upang palabasing above board ang mga nasabing transaksyon. Pero napatunayan sa Sandigan Bayan na guilty si Nur Miswari. Lakay nakalaya na ang 2 nakulong sa Senado matapos makontempt sa PIDEA Leaks investigation sa Committee on Public Order and Dangerous Drugs ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Ito ay ang dating PIDEA agent na si Jonathan Morales at ang dating NAPOLCOM employee na si Eric Santiago. Ayon kay Senate President Francis Cheese Escudero, tumawag sa kanya si Senator Jinggoy Estrada na siyang nagpa-contempt kay Morales na pumapayag na itong makalaya ang dating PIDEA agent. Katuwiran ni Senator Jinggoy, siya'y pusong mamon kaya't pumayag din na makalaya si Morales. Ngayon na nakabakasyon na ang Kongreso, sina Morales at Santiago ay na-contempt dahil sa umano'y pagsisinungaling sa Senate hearing. Balikan natin ang mga reports sa mga kasunduan sa agrikultura, maritime cooperation at turismo inaasahan at tatalakayin sa pagdalaw ng Pangulong Marcos sa bansang Brunei Darussalam. Report mula kay Aris number 14. Let Narciso, please come in. Miss Let. Lakay, Aliyah, inaasahan ngang maseseryohan ang mga kasunduan sa iba't ibang larangan sa nakatakdang state visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Brunei sa susunod na linggo. Sa pre-departure briefing sa Malacanang, sinabi ni DFA Assistant Secretary Eileen Menjola Rao na may sinaplansyang Memorandum of Understanding o MOU sa sektor ng agrikultura, food security, maritime cooperation at turismo. Sa pakikipagpulong naman sa Brunei Sultan Hassan al-Bolkiah, tututukan ng Pangulo ang kooperasyon sa ekonomiya. Pakinggan natin si Assistant Secretary Menjola Rao. Without preempting the discussions between the two heads of states, but we want to focus in on economic cooperation. As you know, Brunei is a powerhouse in terms of energy, but they are also a good source of a good market also for us. DFA official, makakasalamuha rin ni Pangulong Marcos ang mga business leaders sa idaraos na business forum para isulong ang kalakalan at pamumuhunan. Ito'y para sa adhikain ng Presidente na lalo pang mapalago ang ekonomiya at makalikha ng maraming trabaho para sa mga Pilipino.
para sa kauna-unahan sa Pilipinas. DZRH, ito si Let Narciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat RH14, Ms. Let Narciso. Samantala, liderato ng Kamara hinimok ang mga mangingisda na patuloy na mangisda sa Baho de Masinloc dahil teritoryo ito ng Pilipinas. Sino ang nagsabi niyan? RH12, Ms. Milky Rigonan. Milky Rigonan, please come in. Babalikan natin si Milky Rigonan. Samantala, pagbabagong muli sa school calendar, sana pinal na. Ayon kay Senate President Chis Escudero. Aris number 28, Raymond Adpaz, please come in. Raymond. Mayor, sana ay pinal na ang desisyon ng Department of Education na ibalik sa dati ang school calendar. Ito'y kasunod ng anunsyo ng DepEd na magbubukas ang 2024-2025 school year sa July 29 at magtatapos sa April 15, 2025. Ayon kay Senate President Francis Chis Escudero, binago noon ang school calendar dahil sa tindi ng ulan at baha lalo na kapag may bagyo. Ngunit nang naranasan natin ang matinding init ng panahon dahil sa El Nino, ay ililipat muli sa dati. Sabi ni Escudero ay sana'y pinag-isipan din ang parating na La Nina na tiyak ng malakas na ulan, baha at bagyo. Paniwala ng senador, hindi na kailangan baguhin ang school calendar dahil marami na tayong natutunan sa panahon ng pandemya na maaaring magsagawa ng klase virtual o kaya ay modular. Ganun pa man, anuman ang desisyon ng DepEd at Malacanang ay sana final answer na upang hindi nalilito ang mga mag-aaral, guro at magulang. Narito si Senate President Chis Escudero. Baka yung rason kung bakit natin binago yan nung una, nandito na naman at babalik na naman tayo. So sana nung una pinag-isipan na ng nakarang administrasyon kung talagang ito na nga ba, final answer o hindi. Sana rin kung sakasakali itong pasang to ay kinonsidera na yun. Para hindi mahirapan yung ating mga estudyante. Si Senate President Raymond. Francis Chis Escudero. Mayor. Raymond, wala bang dress code ang mga senador pagka may sesyon? Bakit Kasi lakay? maraming pumarasan. August Madi daw ang Senado, pero ang mga senador natin nasa sesyon, naka-shorts na polo shirt, ayan. Samantalang Sa school dapat, nga, lakay may dress code. kaya nga ayan, dapat nakasuit man lang o kaya barong Tagalog na long sleeves. Hindi kung ano-anong sinusuot na ating mga senador sa August body. Actually, itong nakaraang mga araw, Mayor, nagkaroon sila ng nagbago ng konti dahil nasira yung aircon ng Senado. Kaya pinayagan ni SP Subiri noon na magsuot ng short sleeve habang nasa sesyon dahil actually ang dapat pag nasa sesyon pag session hall long sleeve na barong o kaya ay naka-Amerikana. Yun ang dapat nasuot kapag nasa session hall. Pero itong last 2 weeks ago nasira yung aircon, mainit, kaya pinayagan silang magsuot ng short sleeve na barong, Mayor. Yun pala yun. Wala lang, marami lang nakapuna at napuar ko rin. Lakay, baka apektado din ng yellow alert. Wala bang UPS ang Senado? Ha? Pati Senado nagkaka-brown out. Wala ba silang generator dyan? Laki-laki ng budget. Mayor, laki ng generator dyan, pero ang problema nga yung system daw talaga. Kumbaga, may mga paliwan, mga technical explanation sila kasi nung nakaraan parang kailangan na in-adjust nila at kaya medyo natagalan, nakabalik. Doon sa normal na supply ng lamig ng buong Senado dahil centralized yan, Mayor. Kaya pag gumana yung mula first to 6th floor, talagang yung lamig dapat pare-parehas. Kaya yung nakaraan, yung mga opisina na may hiwalay na air conditioning system, sila lang yung may malamig na area, pero yung session hall walang walang hiwalay na air conditioning system. Kaya mainit, lalo na yung mga committee rooms. Akala ko naiya lang nawalan ng nagkakaroon ng brownout, pati pala dyan sa Senado, nawalan din ng kuryente. Kaya may ayun nga yan, Mayor, nung nakaraan dahil
iniimbestigahan nila yung DOE at saka yung ERC na puro daw brown out nagpapaypay yung mga nasa committee hearing. Sila mismo ay nainitan nitong nakalipas na mga araw. Okay, maraming salamat Raymond. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Advance, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Ayan, sabi na only in the Philippines. Lakay, balikan natin ang report ni RH12 Milky Regonan. Liderato ng Kamara hinimok ang mga mangingisda na patuloy na mangisda sa Baho de Masinloc dahil teritoryo ito ng Pilipinas. Ang detalye mula kay RH12 Milky Regonan. Malayang mangisda ang ating mga kababayan sa Baho de Masinloc o Scarborough Shoal nang walang takot na maharas dahil bahagi ito ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ito ang mensahe ni House Speaker Martin Romualdez na magsagawa ng hearing ang House Committee on National Defense and Security at Special Committee on the West Philippine Sea sa bayan ng Masinloc sa Zambales. Tiniyak ni Romualdez na hindi nag-iisa sa laban na ito ang ating mga kababayang mangisda doon dahil sila ay suportado ng Kamara. Ang hearing sa Masinloc ay pinangunahan ni Iloilo Representative Raul Tupas at Neptali Gonzales IV, chairman ng dalawang komite. Sa public consultation ng Kamara, ibinahagi ng mga mangisdang nakaranas din sila ng harassment at pambubuli mula sa Chinese Coast Guard. Humingi ng tulong ang mga mangisda sa Kamara dahil apektado na ang kanilang mga kabuhayan hindi lamang sa Zambales kundi sa mga kalapit na lalawigan gaya ng Pangasinan at Bataan. Matatandaan sa utos ng China aarestuhin ang sinumang dayuhan na may kitang nasa karagatan kahit malinaw ito'y nasa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Milky Regonan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat Milky. Samantala, 13 anyos na dalagita nalunod sa Mountain Province. Romy Gonzales, please come in. Romy. Magpipitong oras na mula ng simula ng search and rescue operation. Subalit hindi pa rin natatagpuan itong 13 anyos na estudyante na nalunod sa isang ilog sa Barangay Tukukan, Bontoc Mountain Province, ganap na alas 10 sa kanina umaga. Nakilala ang biktima na si Beneza Colasa Atiwag, 13 anyos at residente sa Tukukan, Bontoc Mountain Province. Batay sa report ay huli sila nakita kasama ang ilang mga kaibigan. Itong biktima malapit lang sa kanilang paaralan sa May Tukukan Elementary School. Subalit pagkalipas ng ilang sandali ay nagtungo sila sa naturang ilog at biglang naglaho itong naturang biktima kung kaya't kaagad na naglunsad ng search and rescue itong iba't ibang mga ahensya ng gobyerno sa naturang lugar at hanggang sa ngayon ay hindi pa nga natatagpuan ang biktimang si Beneza Colasa Atiwag, 13 anyos ng Tukukan, Bontoc Mountain Province. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Romy Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Lakay, balik tayo sa detalye ng ating mga balita. Pinasok na ng pinakamalaking Chinese Coast Guard ship sa buong mundo ang Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Pinakamalaking Coast Guard ship sa buong mundo, Lakay. Ano ang barko ng Amerika? Kaya tinatawag nila itong monster ship. Sa kumpirmasyon ng Philippine Navy na mataan hanggang kaninang umaga ang barko ng CCG na may numerong 5901 sa layong 50 nautical miles mula sa Baho de Masinloc. Ang naturang barko ay unang na-monitor ng Independent Maritime Analyst nang lumapit sa Scarborough Shoal. Sinabi ni US Air Force official Ray Powell na kasama ng CCG vessel na may laking 165 meters ang isa pang barkong may numerong 5203 at may habang 102 meters. Sa report ni Powell ay nabatid na hindi lamang sa Pilipinas pinagsasagawaan ng China ang deep intrusive patrols sa tangka umanong manormalize ang presensya nito sa inaangking teritoryo. At sa kaugnay na balita, dumistansya naman ang Philippine Navy sa pagpasok ng
tinatawag na monster ship ng China Coast Guard sa ating exclusive economic zone. Ayon kay Commodore Roy Vincent Trinidad, ipauubay na lang daw ang kaukulang aksyon sa National Task Force on West Philippine Sea at Philippine Coast Guard. Tinawag naman ni Defense Secretary Gilbert Teodoro na isa itong provocation ng China, pati na ang babala na huhuliin daw ang mga Pilipinong mangingisda na maglalayag sa high seas at maging sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Pero ibinida naman ni Teodoro ibinida naman ng Philippine Navy kay Teodoro ang replika ng Sea Star missile na unang ginamit ng bansa sa balikatan exercises ngayong taon. Kaya bang palubugin nung monster ship ng China? Isa ito anya sa halimbawa ng modernized na serbisyo ng Navy na tampok sa pagdiriwang ng kanilang ika-126 anniversary ngayon. Pinanguna ni Teodoro ang selebrasyon kasama sina AFP Chief General Romeo Browner Jr. at Flag Officer in Command Toribio Adasi Jr. ng Navy. Samantala, sinimulan na rin ng China ang 2 araw nitong military drills sa paligid ng Taiwan bilang strong punishment daw sa nasabing bansa na gustong maging independent ay ituring na probinsya ng China. Ginawa ng China ang nasabing drill 3 araw matapos ang inaugurasyon ng bagong Taiwanese president na si Lai Ching-te. Sa kanyang talumpati ay nanawagan ang presidente ng Taiwan na itigil na ng China ang pangharas sa kanilang bansa at tanggapin ang kanilang demokrasya. Mari namang kinundinan ng Taiwan Defense Ministry ang military drills ng China at sinabi nitong irrasyonal na provokasyon. Sinabi ng Taiwanese military experts na isang full-scale attack ang simulation exercises na ginawa ng China sa unang araw pa lamang ng drill. At sinabi naman ni MECO Chairman Sylvester Bebot Bello III na nakahanda naman ang halos 80,000 bomb shelter sa Taiwan ngayon sakali magkaroon ng invasion ang China sa nasabing bansa. Sa panayam ng DZRA, sinabi ni Chairman Bello ng MECO na kasama ang ating mga kababayan na OFWs na i-accommodate sa mga naturang bomb shelter sakaling sumalakay ang China sa Taiwan. Ayon kay Bello, hindi naman nababahala ang mga Taiwanese sa ganitong military drills ng China malapit sa bansa ay dahil may paghahanda rin sila. At kung nagpapalipad ang China ng mga fighter jets, ito ay sinasabayan din, tinatapatan din ng Taiwan maging ang kanilang mga warship. Ganito ang paliwanag ni Chairman Bello ng MECO. Alam mo Lakay, yung mga bomb shelters na yan, mga 80,000 yan. Kaya imagine mo, halos lahat ng building sa Taiwan, may bomb shelter yan. That is why they say that this 80,000 bomb shelters can accommodate 3 times the total population of Taiwan. O 23 million. Kasi 69 million na. Wow. 69 million ang kaya kasama ang ating mga OFWs. Grabe ha, ayan, ready ang sana ganun din tayo. Lakay, yan ang maganda sa isang bansa, no? Talagang pinaghahandaan, wala pa ang gera. Yan, yan ang Taiwan, magaling, ayan, pinaghandaan ang anumang pagbabanta ng China. Lakay. Tayo naman kasi, di naman natin akalaing gaganunin tayo ng China. Akala natin kaibigan pala, trinatry-door naman tayo. Oo nga, Lakay. At talagang napapadala sa ating balita itong China at ang mga netizens natin na nag-aaral. Oo, na nag-aaral talaga ng mga updated dito sa mga pangyayaring ito. Babalikan po natin ang pang detalye ng ating mga balita at para sa ating mas malakas promo,
para po sa nais magkaroon ng limpak-limpak na 500 piso, ha? Kung tama po ang inyong sagot, ayan. Ano ang telephone number na kanilang tatawagan, Miss Aliyah? Ayan, tawag na po sa 0998-568-9094. 0998-568-9094 para manalo ng limpak-limpak na papremyo. At hihirapan natin ang tanong, hindi lang parang giveaway ang mga question natin, Miss Aliyah. Kaya mag-aral na kayo. Kaya ang tanong ko ngayon, sa ating mas malakas promo, ano ang pinapahinggan ninyo ngayong programa? Ay, napakahirap naman yan, Lakay. Babalikan natin yan. Oras, Miss Aliyah Ikatlo de Fort. Ang oras, 4:54 ng hapon. Balikan natin ang detalye ng ating mga balita, pero bati mo natin ang happy birthday. Si Manong Willie Adalin. Kasama daw niya si San Pedro na nag-celebrate ngayon sa heaven. Ayan. Lakay, nagpapabati din ng happy birthday. Muna, hindi pa pala. Sorry na, Lakay. Excited ako. Ayan, itong si Willie Adalin. Ito yung avid listener natin. Ito ay magaling sa anong tawag doon, parang oritidad, yung mga nagmamando sa sa mga shoot fest. Ayan. Alam mo namatay ito 4 years ago, Sister L. Lakay. Sa hilig niyang makinig sa DZRH, yung kanyang misis na si Teacher Bing Adalina, pinabaunan ng maliit na transistor sa kanyang kabaong. Ayan. Dahil avid fan siya ng radyo. Yes, kaya sabi niya, Lakay, ayan, kahit alam kong siguro hindi na gumagana yung baterya ng kanyang transistor, dahil hindi namin binigyan ng motolite na battery, ayan, baka naman nakapag-charge kay San Pedro, baka nakikinig pa rin. Ayan. Baka may power bank na tinda. Yes. Ayan, Manong Willie Adalin in heaven, happy birthday mula kay Manang Teacher Bing Adalin ng Davao City. Happy birthday din kay Janine Rayleigh Arias, mula kay Lolo Colonel June Arias. At belated happy birthday kay paring Eli Saludar, mula kay Felix at paring Elmer Ngo. At happy birthday din kay Kuyang Rayleigh Brian Salvador. Pagbati mula sa Brethren sa Calamasonic Class number 136. At kay Architect Nefty Del Rosario, pagbati mula kay Architect Segi Ata, Architect Roland Pulende. Yun, happy birthday po. Sige, bati ka na. Binabati ko din ng happy 67th birthday si Ate Liza Oliza Martinez, na lagi daw nakikinig sa DZRH. Ang pagbati ay mula po sa kanyang asawa na si Kuya Alex. At binabati ko din na kayong kaibigan ko na nakikinig sa Australia, si Tricia Vergara. Patricia Vergara. Sasali daw siya sa Malakas. Eto nga, may sagot na itong si Danny Reyes. Kaya lang, sa text ka naman sumagot, pare ko. Tumawag ka sa anong number? Tawag na sa 0998. Ayan yung kaninang binabanggit natin na numero, 0998. Asa na ang number? Wag na, meron ng winner Baka may tayo. Winner na. Ayan, 0998-568-9094. Hello, sino po sila? Gandang hapon. Sino? Magandang hapon, Lakay. Break time tayo. Wow. Break time. Ano bang pangalan po ninyo? Jorel Lastima, Lakay. Joel Lastima? Jorel Lakay. Jorel Lastima. Ayun, Jorel Lastima, congratulations Jorel. Nanalo ka ng limpak-limpak na 5 tig-100. Ayan. Uy. Wala pa tayo vitamin E dyan, Lakay. Sige, punta ka dito at bibigyan ka namin ng vitamin E. Emperador Double Light tsaka vitamin R. Ang daming vitamins. Congratulations, Jorel. Ayan, huwag may babang yung telepono. Yes. Lakay. Yung panalo ko po ay ibibigay ko sa Operation Tulong ni Miss May. Wow. Kuya, taga saan ka ho? Pangatlo ko na ito, Lakay. Ganun ba? Ang galing mo naman. Tulong ko sa Operation Tulong ni Miss May. Pwede ba kay Aliyah na lang? Wala daw siyang pang-angkas ngayon Wala siyang pamasahe. Akin na lang Kay Aliyah. Sige.
Oh, bait naman ni Jorel. Okay, maraming salamat Jorel. Congratulations. Aba, yung 500 eh. Nakikinig din ako sa damdaming bayan. Aba, thank you. Taga saan ka, Jorel? Bacoor, Cavite po. Oh, Bacoor, Cavite. Okay, maraming salamat Jorel. Abay, makabili din ng vitamin sa Operation Tulong yan. Ayan. Para sa ating mga pasyente, ilang kortal din na mabibili niyan. Lakay, halatang nakikinig sa'yo. Alam yung mga vitamins na nire-reseta mo. Jorel, maraming salamat, Jorel. Mabuhay ka, pare ko. Thank you and good afternoon. Samantala, ginagawang praktisan daw ng China ang Taiwan sa kanilang military drills upang makita kung kaya nila itong sakupin. Di kasunod 2 araw na military drills ng China sa paligid ng Taiwan na nagsimula kahapon. Ayon mismo kay Li Si, spokesman ng People's Liberation Army ng China o ng Eastern Theater Command, tinetesting daw ng kanilang bansa sa China ang kakayahan ng joint seizure of power, joint strikes and the control of key territories ba? Naghahamon ang China, ha? Siguro tingnan natin kung makatulong dito ang Amerika, ha? Ang Canada at iba pang bansa sa Europa sa War Games ng China na tinawag nilang Joint Sword 2024A. Dito ay pinalibutan nila ang Taiwan ng naval vessels at military aircraft, kasama na dyan ang mga fighter jets na lumilipad sa paligid ng Taiwan. Ginawa naman ng China ang kanilang military drills sa ilang araw matapos sa manumpa si bagong Taiwanese President Lai Ching-te na anti-China. Ayaw masakop, ayaw ituring na probinsya ng China ang kanilang bansang Taiwan. Lakay, ito namang sunod nating balita siguro malulungkot ang mga content influencers sa TikTok dahil nais ipagbawal ni Manila Representative Benny Abante ang TikTok at iba pang foreign adversary controlled applications sa bansa. Ayon kay Abante, ByteDance ang parent company ng TikTok na sinasabing may koneksyon sa Chinese Communist Party at ng gobyerno ng China, kaya hindi dapat ito baliwalain. Dagdag pa ng congressman, sa tumitinding tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China dahil sa issue ng West Philippine Sea, dapat ay may positive preemptive aksyon ng gobyerno. Ito ay upang maprotektahan ang ating mamamayan mula sa manipulasyon at misinformation campaigns gamit ang social media. Pangamba ni Abante, baka nakokolekta na ng TikTok ang personal data ng users at subscribers nito at naitatransmit sa China. Inihain ni Abante ang panukalang Foreign Adversary Controlled Applications Regulation Act o ang House Bill 10489 sa Kamara ngayong araw. At mayroon namang mga text dito sa atin. Bicolano netizen Miss Aliyah. Sila daw ay nanawagan sa gobyerno pakiimbestiga naman daw ang biglang pagdami ng mga Chinese. Saan? Sa probinsya ng Catanduanes. Ayan, oo. Hindi lang pala sa Isabela. Yes, nakababahala at nakakaduda na rin ang biglang pagdami ng mga Chinese dito sa Catanduanes. At binibili ng mga Chinese ang mga isla, ha? O kayo mga nasa shoreline. Ang ganda pa naman dyan sa Catanduanes. Kaya't nanawagan din kami sa aming gobernador, ayan, at mga opisyal sa national government na tignan ang mga ito. At hindi lang yan. Abay, may mga barko din na nagpupunta doon. At ito ay nasa tapat naman ng Benham Rice. Malapit ba ang Benham Rice sa Catanduanes? Ayan. So yan ang kanilang panawagan dahil the Chinese are coming here in Catanduanes, sabi nila. Ha?
pinapakyaw ang mga malalaking mga lupain, lalo na sa mga nasa coastal areas. Wow. Lakay, hindi lang pala sa West Philippine Sea, umaaligid itong China sa buong Pilipinas na pala. Yes, ayan. Kaya mukhang na-invade na tayo. Mukhang natulog tayo sa pansitan. Anyway, mga habigan, paalala po ng Star City para po sa mga baka nagbabala kayong pumunta rito sa Linggo, May 26. Ano po ha? Abay, kami po ay humingi ng paumanhin dahil sarado po ang Star City sa Linggo. Dito po ay nakabook sa isang private event. Ayan. So instead na Linggo, punta lang kayo ngayon o kaya bukas. Ako talaga ang nag-book dyan. At yan ang kabuuan natin mga balitaan talakayan sa ating palatuntunan ng break time. At binabati most worshipful illustrious Roland Paulino ha. Magandang hapon po ha. At binabati ng happy graduation ang ating mga novices dyan sa Mindoro sa ating mabuhay Shriners Hot Sons Ceremonials. Shalom mga novices. At Lakay, congratulations sa mga pumasa sa licensure exam for professional teachers. At mahigit 73,000 daw na ang mga bagong guro na nakapasa sa naturang exam. Kaya congratulations po. Ilan? Mahigit 73,000 examinees. Wow, ang pumasa. Congratulations. Ayan, most worshipful Roland Paulino ha. Bloto ng break time, ako po si Deo Macalma. Sa ngalan ni Ms. Thea Petsu Corpus, ako si Aliyah Ikatlo. Ingat po, thank God it's Friday. Happy weekend. Susunod na mabalansyadong balita, Chairman of the Board, Henry Uri. At Miss Kay Karen Oyong na isang Filipino citizen. At walang pogo hub, Lakay. Ayan, At talagang marunong magpanat ng makabayan yan, Lakay. Bye-bye. Ingat-ingat. Bye. Happy weekend.